Maraming matatanda ang hindi umaabot sa edad 82 na itinuturing na average life expectancy sa ilang bansa na may mas maayos na sistema ng kalusugan. Sa kabila ng mga pag-unlad sa medisina at teknolohiya, nananatiling mababa ang antas ng mahabang buhay sa ilang populasyon, kabilang ang mga Pilipino. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit maraming matatanda ang hindi umaabot sa edad na ito batay sa datos, ebidensyang medikal, at mga rekomendasyon mula sa mga institusyong pangkalusugan. Layunin nating magbigay ng malinaw, makatotohanang impormasyon upang makatulong sa mas malusog at mas mahabang pamumuhay para sa mga nasa edad 60 pataas. Maraming tao ang naniniwala na ang haba ng buhay ay nakadepende sa lahi o pamana ng pamilya. Gayunman, ipinakita ng malawak na pagsusuri ng University of Edinburgh noong 2018 na tanging humigit kumulang 20% lamang ng haba ng buhay ng isang tao ang maaaring iugnay sa genetic factors. Ang nalalabing 80% ay resulta ng mga salik na may kinalaman sa pamumuhay, kapaligiran, at mga desisyong pangkalusugan. Ibig sabihin, mas malaki ang kontrol ng isang individual sa kanyang kalusugan kaysa sa inaakalang naipapasa lamang ito mula sa mga magulang. Ang ganitong pananaw ay pinatibay pa ng isang sistematikong pagsusuri na isinagawa ng United Nations noong 2020 na nagsasaad na ang access sa serbisyong medikal, nutrisyon, pisikal na aktibidad, at edukasyong pangkalusugan ay may mas malaking epekto sa life expectancy kaysa sa mismong genetic makeup. Sa madaling salita, ang pag-asang mabuhay ng lampas 80 ay higit na nakasalalay sa tamang pamumuhay at maagang pag-iwas sa mga karaniwang sakit kaysa sa simpleng namamana. Sa Pilipinas, iniulat ng Philippine Statistics Authority PSA noong 2023 na ang average life expectancy ay nasa 71.3 taon lamang para sa mga lalaki at 77.6 para sa mga babae, mas mababa kumpara sa global average na 73.4. Bagaman may bahagyang pagtaas kumpara sa mga nakaraang dekada, hindi pa rin naaabot ng karamihan ang edad 82. Ang datos na ito ay hindi dapat ituring na pamantayan, kundi babala na maraming aspeto sa ating paraan ng pamumuhay ang kailangang pagtuunan ng pansin. Isa rin sa mga madalas na sanhi ng maagang pagkamatay ay ang kakulangan sa tamang impormasyon tungkol sa mga salik na maaaring baguhin. Ayon sa World Health Organization WHO, karamihan sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga matatanda ay may uugnay sa mga kondisyon na maaaring maiwasan o mapabagal ang paglala, tulad ng cardiovascular disease, type 2 diabetes, chronic respiratory disease, at ilang uri ng cancer. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa lifestyle choices, gaya ng pagkain, ehersisyo, at paninigarilyo hindi sa lahi. Sa makatuwid, mahalagang linawin na ang pagiging matanda ay hindi automatikong nagre-resulta sa kahinaan o sakit. At ang hindi pag-abot sa edad 85 ay hindi maaring isisi lamang sa pagkakasunod-sunod ng buhay. Ang ebidensya ay malinaw, mas maraming aspeto ng kalusugan sa pagtanda ang nasa ilalim ng ating kontrol kaysa sa inaakala ng nakararami. Ang pagbabago sa pananaw na ito ay mahalaga upang mahikayat ang mas maraming matatanda na tanggapin ang mga praktikal na hakbang tungo sa mas aktibong, produktibo, at mas mahabang buhay. Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin natin ang iba pang mahahalagang dahilan kung bakit bumababa ang life expectancy ng matatanda at kung anong mga konkretong hakbang ang maaaring gawin upang baguhin ang takbo ng kalusugan sa senior years. Isa sa mga hindi agad napapansing dahilan ng maagang pagkamatay sa matatanda
ay ang malnutrisyon na hindi halata. Marami sa mga Pilipinong senior citizens ang tila may sapat na pagkain sa araw-araw, ngunit kapag sinuri ang kanilang aktwal na nutrisyon, lumalabas na kulang sila sa mga mahahalagang sangkap tulad ng protina, calcium, vitamin D, at iba pang micronutrients na kritikal sa pagpapanatili ng kalusugan sa katandaan. Ayon sa 2019 Expanded National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute FNRI, mahigit 68% ng mga matatandang Pilipino ay hindi umaabot sa recommended daily intake ng protina. Ang protina ay pangunahing sangkap sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan muscle mass. At ang patuloy na kakulangan nito ay nagdudulot ng sarcopenia o ang unti-unting paghina at pagliit ng mga kalamnan habang tumatanda. Ang sarcopenia ay isang tahimik ngunit seryosong kondisyon na nagiging sanhi ng kahinaan, pagbagal ng kilos, at mas mataas na panganib ng pagkadulas at pagkabali ng buto. Noong 2021, isang pag-aaral sa Journal of Nutrition, Health and Aging ang nagpakita na ang mga matatandang may daily protein intake na mas mababa sa 0.8 gramo kada kilo ng timbang ay may dobleng posibilidad ng pagkakaroon ng sarcopenia kumpara sa mga nakakakumpleto ng rekomendadong dami. Sa konteksto ng isang 60 kg na matanda, nangangahulugan ito ng hindi bababa sa 48 gramo ng protina araw-araw. Bukod sa protina, maraming matatanda rin ang kulang sa calcium at vitamin D, dalawang nutrient na mahalaga sa kalusugan ng buto. Ang 2018 Philippine Clinical Practice Guidelines for Osteoporosis ay nagrekomenda ng calcium intake na 1,200 ml or vitamin D intake na 800 IU kada araw para sa mga edad 60 pataas. Gayunman, ang datos ng FNRI ay nagpapakita na mahigit 80% ng matatanda ang hindi umaabot sa mga antas na ito, na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis at bone fractures. Ang problema ay hindi laging dahil sa kakulangan sa pagkain, kundi sa uri ng kinakain. Kadalasang mataas sa carbohydrates, ngunit mababa sa quality protein, ang pagkain ng maraming matatanda. Ayon sa datos mula sa Philippine Nutrition Facts and Figures 2021, mas pinipili pa rin ng karamihan ang kanin, tinapay, o instant noodles, mga pagkaing sagana sa enerhiya, ngunit salat sa micronutrients. May mga kadahilanan din kung bakit nagkakaroon ng nutritional inadequacy ang matatanda: pagbaba ng gana sa pagkain, limitadong kakayahan sa pagnguya o pagtunaw ng pagkain, at kakulangan sa access sa masustansyang pagkain dahil sa limitadong kita o mobility. Ang mga salik na ito ay kailangang isaalang-alang sa pang-araw-araw na nutrisyon ng matatanda upang mapanatili ang tamang balanse ng nutrients. Bilang tugon, naglabas ang Department of Health ng mga gabay na maaaring sundan sa daily diet ng senior citizens, kabilang ang Pinggang Pinoy for Older Adults na nagbibigay ng visual guide para sa tamang paghahati ng pagkain sa bawat kainan. Binibigyang diin dito ang kahalagahan ng isang bahagi ng lean protein tulad ng isda, itlog, tofu, o manok na walang balat, 2 bahagi ng gulay, 1 bahagi ng prutas, at whole grains sa halip na refined carbohydrates. Sa buod, ang pagiging busog ay hindi garantiya ng pagiging malusog. Kung kulang sa kalidad ang pagkain ng isang matanda, kahit mukhang sapat sa dami, maaaring magsimula ang unti-unting paghina ng katawan, pagbaba ng resistensya, at pagtaas ng panganib ng mga komplikasyon sa kalusugan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ang kawalan ng pisikal na aktibidad
ay lalong nagpapabilis sa prosesong ito. Ang pisikal na aktibidad ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa pagpapanatili ng kalusugan habang tumatanda. Sa kabila nito, marami pa ring matatanda ang hindi nakakatugon sa minimum na rekomendasyon para sa ehersisyo, at ito ay may direktang epekto sa kanilang pag-ikli ng buhay. Sa Pilipinas, ayon sa datos mula sa 2019 National Health and Nutrition Survey, mahigit 80% ng mga Pilipinong edad 60 pataas ay kulang sa regular na pisikal na aktibidad. Ayon sa World Health Organization WHO, ang rekomendasyon para sa mga matatanda ay hindi bababa sa 105 minuto ng moderate intensity aerobic physical activity kada linggo, tulad ng brisk walking, gardening, o light dancing. Maaari rin itong palitan ng 75 minuto ng mas mataas na intensity exercise. Depende sa kakayahan ng katawan. Bukod pa rito, inirerekomenda rin ang muscle strengthening activities ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo upang mapanatili ang mass ng kalamnan at bone density. Ang hindi paggalaw o sedentary lifestyle ay may matibay na ugnayan sa maraming chronic diseases. Noong 2020 inilathala sa British Journal of Sports Medicine ang isang pagsusuri sa mahigit 40,000 matatandang kalahok at natuklasan na ang mga individual na gumugugol ng higit sa 5 oras kada araw sa pag-upo ay may 27% na mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay, kahit pa sila ay regular na nag-eehersisyo. Ang findings ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang 1 beses na paggalaw sa isang araw kung ang buong natitirang oras ay sedentary. Partikular sa mga matatanda, ang kawalan ng aktibidad ay nauugnay sa pagbilis ng pagkalusaw ng kalamnan sarcopenia, pagbaba ng balance at koordinasyon, at mas mataas na panganib ng pagkakadulas at bali. Sa isang ulat mula sa International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, ang mga matatandang may sedentary lifestyle ay may 60% mas mataas na posibilidad ng hip fracture kaysa sa mga mas aktibo. Ang hindi paggalaw ay may epekto rin sa cognitive function. Sa isang long-term cohort study na inilathala noong 2019, sa Journal of Gerontology Medical Sciences, ipinakita na ang regular na aerobic activity, tulad ng 30 minutong brisk walking kada araw, ay may positibong epekto sa memorya, attention span, at executive functioning ng matatanda. Ang mga hindi aktibo ay mas mataas ang insidente ng mild cognitive impairment MCI, at mas mabilis ang pagbaba ng mental sharpness. Bukod sa kalusugang pisikal at mental, may epekto rin ito sa metabolic health. Ang pisikal na aktibidad ay tumutulong sa regulasyon ng blood sugar at blood pressure, 2 pangunahing risk factor para sa cardiovascular disease. Ayon sa American Heart Association 2020, ang mga matatandang hindi aktibo ay may mas mataas na tsansang magkaroon ng type 2 diabetes at hypertension na parehong maaaring magdulot ng stroke o heart attack kung hindi maagapan. Sa lokal na konteksto, may mga simpleng aktibidad na maaaring isama sa pang-araw-araw na pamumuhay ng matatanda upang mapanatili ang mobility at functionality. Hindi kailangang maging komplikado o mabigat ang mga ito. Magsimula sa regular na paglalakad sa umaga o hapon nang hindi bababa sa 15-30 minuto. Ang paglalakad ay isa sa mga pinaka-accessible at mabisang paraan upang mapanatili ang sirkulasyon at lakas ng katawan. Bukod sa paglalakad, maaaring isama rin ang magaang stretching exercises habang nanonood ng telebisyon.
Ang mga banayad na paggalaw na ito ay nakatutulong upang mapanatiling flexible ang mga kasukasuan at maiwasan ang paninigas ng mga kalamnan. Lalo na sa mga matatandang kadalasang nakaupo ng matagal sa araw-araw. Mahalaga ring kilalanin ang halaga ng mga simpleng gawaing bahay bilang bahagi ng pisikal na aktibidad. Ang mga gawain tulad ng pagwawalis sa bakuran o pagtatanim ay hindi lamang nakatutulong sa kalinisan ng kapaligiran, kundi nagbibigay rin ng banayad na ehersisyo na nakatutulong sa balanse at lakas. Para sa mga may access sa hagdan, ang regular na pagtaas at pagbaba kung ligtas at naaayon sa kanilang kakayahan ay maaaring maging mabisang light aerobic activity. Ito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng mga binti at pagpapatibay ng tibay ng puso, basta't isinasagawa ng may pag-iingat. Sa mga may limitadong mobility, ang gentle tai chi o mga ehersisyo habang nakaupo sa silya ay maaaring maging ligtas at epektibong opsyon. Ang mga banayad ngunit sistematikong galaw ng katawan ay napatunayang nakabubuti hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa konsentrasyon at koordinasyon. Sa kabuuan, ang pisikal na hindi pagkilos ay hindi lamang senyales ng katandaan, kundi aktibong salik na nagpapabilis sa pagtanda ng katawan at isipan. Maaaring hindi agad nakikita ang epekto nito, ngunit unti-unti nitong pinapahina ang sistemang musculoskeletal, cardiovascular, at mental health ng isang senior adult. Sa susunod na bahagi, susuriin naman natin ang papel ng mga tinatawag na tahimik na sakit tulad ng high blood pressure at diabetes, mga kondisyon na madalas hindi nararamdaman ngunit may matinding epekto sa lifespan ng matatanda. Habang tumatanda ang isang individual, tumataas ang posibilidad na magkaroon ng tinatawag na non-communicable diseases. NCDs, mga karamdaman na hindi nakakahawa, ngunit matagal ang epekto at madalas na walang sintomas sa simula. Sa mga ito, ang hypertension alta presyon, type 2 diabetes, at chronic kidney disease CKD ay itinuturing na tahimik na sakit, sapagkat karamihan sa mga naapektuhan ay hindi agad nakakaramdam ng sintomas hanggang sa umabot na ito sa komplikadong yugto. Ayon sa Philippine Heart Association 2022, tinatayang 1 sa bawat 3 Pilipino ang may alta presyon at sa mga senior citizens, ang proporsyon ay mas mataas pa. Subalit, higit sa kalahati sa mga ito ay hindi alam na sila ay may kondisyon, sapagkat madalas ay wala itong sintomas sa unang yugto. Ang hindi kontroladong presyon ng dugo ay unti-unting sumisira sa mga ugat na maaaring humantong sa stroke, atake sa puso o pagkasira ng kidney. Ganito rin ang kalakaran sa type 2 diabetes. Ayon sa datos mula sa International Diabetes Federation IDF Philippines, noong 2021 ay tinatayang 4.3 milyon ang mga adult na may diabetes sa bansa at libo-libo ang hindi pa na-diagnose. Ang diabetes ay kadalasang hindi agad napapansin dahil sa kakulangan ng sintomas sa maagang yugto. Gayunman, kapag napabayaan, ito ay nagdudulot ng komplikasyon sa mga mata, retinopathy, bato nephropathy, nervio-neuropathy, at puso cardiovascular disease. Ang chronic kidney disease, CKD naman, ay karaniwang resulta ng hindi naagapan o hindi kontroladong alta presyon at diabetes. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute NKTI, ang CKD ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng matatandang Pilipino. Sa isang ulat noong 2020, tinatayang 20% ng mga Pilipinong may edad 60 pataas ay may isang uri ng sakit sa bato. Karamihan ay hindi alam ang kanilang kondisyon. Ang CKD ay madalas na natutuklasan lamang kapag nasa stage 3 o 4 na, kung kailan limitado na ang paggana ng mga bato.
Ang pagkakaroon ng mga kondisyong ito ay may malaking epekto sa life expectancy. Ayon sa isang long-term cohort study mula sa Journal of the American Medical Association JAMA. 2019, ang mga may uncontrolled hypertension ay may average life reduction na 50 taon, habang ang mga may poorly managed diabetes ay may 3 hanggang 70 taon na mas maikling buhay kumpara sa mga may normal na blood sugar. Ang problema ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mga sakit na ito, kundi ang kakulangan sa regular na pagsusuri. Marami sa mga matatanda ang hindi nagpapasuri dahil sa takot, kakulangan ng access, o paniniwalang wala naman akong nararamdaman. Gayunman, ang preventive screening ay mahalaga upang ma-detect ang mga sakit sa maagang yugto kung kailan mas epektibo ang mga intervention. Narito ang ilang rekomendasyon mula sa Philippine Society of Geriatrics para sa mga matatanda, edad 60 pataas, blood pressure check bawat 13 buwan, kahit walang sintomas, fasting blood sugar test taon-taon, lalo na kung may panganib na salik tulad ng labis na timbang o family history. Serum creatinine at urinalysis 1 beses kada taon upang masuri ang kidney function. Cholesterol screening bawat 3 sa taon o mas madalas kung may cardiovascular risk. Sa kabuuan, ang mga tahimik na sakit tulad ng alta presyon, diabetes, at CKD ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Maaaring wala silang sintomas sa umpisa, ngunit kapag napabayaan, ito ay nagiging pangunahing sanhi ng maagang pagkamatay. Ang maagang pagtuklas, tamang gamutan, at regular na follow-up ay susi upang mapanatili ang kalidad ng buhay at maiwasan ang mga komplikasyon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang madalas na isinasantabi, ngunit may matinding epekto sa kalusugan ng matatanda, ang mental at emosyonal na kalagayan. Sa pagtalakay ng mga sanhi ng maagang pagkamatay, kadalasang napag-iiwanan ang aspeto ng mental at emosyonal na kalusugan. Gayunman, maraming datos ang nagpapatunay na ang depresyon, kalungkutan, at kakulangan sa ugnayang panlipunan ay may direktang epekto hindi lamang sa kalidad ng buhay, kundi pati na rin sa tagal nito, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa ulat ng World Health Organization WHO, 2019, tinatayang 7% ng mga matatanda sa buong mundo ay may clinical depression. Ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman at stigma sa mental health, higit sa kalahati ay hindi natutukoy o naipapagamot sa Pilipinas. Ayon sa National Center for Mental Health, dumarami ang kaso ng depression sa senior citizens, lalo na sa mga naninirahan mag-isa o may limitadong interaksyon sa pamilya at komunidad. Ang depresyon sa matatanda ay kadalasang hindi tulad ng tipikal na depresyon sa nakababatang edad. Madalas, hindi ito nagpapakita ng matinding lungkot, kundi sa anyo ng kawalan ng gana kumain, kawalan ng enerhiya, o paulit-ulit na reklamo sa katawan na walang malinaw na sanhi. Ayon sa Journal of Geriatric Psychiatry 2021, ang mga matatandang may untreated depression ay may mas mataas na panganib ng cognitive decline, malnutrisyon, at kahit suicidal ideation. Bukod sa depression, ang kalungkutan at social isolation ay maselang usapin sa mga matatanda. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri mula sa Lancet Healthy Longevity 2020, ang mga matatandang nakararanas ng matagal na isolation ay may 26% na mas mataas na posibilidad ng maagang pagkamatay, lalo na kung kasabay ito ng pisikal na hindi pagkilos at chronic conditions. Ang kakulangan sa ugnayang panlipunan ay nauugnay din sa pagtaas ng blood pressure, pagpapababa ng immune response,
at pagbilis ng cognitive decline. Ang Alzheimer's Disease International ay naglabas ng ulat noong 2022 na nagpapakita ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng loneliness at dementia. Sa kanilang datos, ang mga matatandang walang sapat na social engagement ay may 1.5 to 2x na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng dementia sa loob ng susunod na 10 sa taon. Sa konteksto ng Pilipinas, may ilang karaniwang salik na nakaaapekto sa mental at emosyonal na kalusugan ng matatanda. Isa sa mga ito ay ang pagkawalay sa mga anak na nagtatrabaho o naninirahan sa malalayong lugar, na nagdudulot ng matagal na pag-iisa. Ang pagkawala ng kabiyak o malapit na kaibigan ay isa ring emosyonal na dagok na maaaring magbunga ng kalungkutan at depresyon sa mga senior citizen. Bukod pa rito, ang paghinto sa trabaho o pagkawala ng tiyak na papel sa loob ng pamilya ay madalas nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan ng layunin. Dagdag pa rito, may mga hadlang sa access sa mental health services, gaya ng kakulangan sa impormasyon, pinansyal na limitasyon, o stigma. Dahil dito, maraming matatanda ang hindi nakakatanggap ng tamang suporta para sa kanilang emosyonal na kalagayan. Upang mapanatili ang kalusugang mental at emosyonal, mahalagang isulong ang regular na interaksyon sa pamilya at mga kaibigan. Kahit sa pamamagitan ng telepono o video call, ang pagkakaroon ng koneksyon ay may positibong epekto sa kalooban. Ang pagsali sa mga community activities or senior clubs ay nakatutulong din sa social engagement kung ligtas itong gawin. Ang pagkakaroon ng structured routine gaya ng magaan na ehersisyo at pagtukoy ng simpleng layunin sa bawat araw ay nakatutulong sa mental stability. Mahalaga rin ang regular na psychological screening tuwing check-up upang maagang matukoy ang depression o anxiety. Sa huli, ang mental stimulation, gaya ng pagbabasa, pagsusulat, o paglalaro ng mga larong pampaisip ay mabisang paraan upang mapanatili ang sigla ng kaisipan. Sa kabuuan, ang mental at emosyonal na kalusugan ay hindi maaaring ihiwalay sa pisikal na kalusugan, lalo na sa pagtanda. Ang hindi pagtugon sa mga sintomas ng depression o social isolation ay maaaring magkaroon ng domino effect sa nutrisyon, pisikal na aktibidad, at paglala ng iba pang kondisyon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang mahalagang issue, ang wastong paggamit ng maintenance medication at ang panganib ng labis na pag-inom ng gamot. Sa edad na 60 pataas, karaniwan ng uminom ang mga matatanda ng higit sa isang uri ng gamot araw-araw. Tinatawag itong polypharmacy o ang sabay-sabay na paggamit ng 5 o higit pang maintenance na gamot. At ito ay isang lumalalang issue sa populasyon ng matatanda. Bagamat layunin ng mga gamot na ito na kontrolin ang iba't ibang kondisyon, ang hindi maayos na pamamahala at monitoring ng gamot ay maaaring humantong sa seryosong komplikasyon. Ayon sa datos mula sa World Health Organization WHO, 2021, tinatayang 50% ng mga matatandang umiinom ng maraming gamot ay nakakaranas ng Adverse Drug Reactions ADR o mga hindi inaasahang epekto ng kombinasyon ng gamot. Kabilang dito ang pagkahilo, pagkalito, pagbaba ng presyon, problema sa pag-ihi o biglaang pagkahulog na maaaring magdulot ng bali o pinsala sa ulo. Sa Pilipinas, ayon sa Philippine Society of Geriatrics and Gerontology, PSGG, maraming kaso ng pagkalat ng polypharmacy ay nag-uugat sa kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga health providers. Halimbawa,
Maaaring magreseta ang iba't ibang espesyalista ng gamot para sa magkakaibang kondisyon nang hindi alam kung ano ang mga gamot na kasalukuyang iniinom ng pasyente. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga gamot ay maaaring mag-overlap, magdoble o mag-react sa isa't isa nang hindi namamalayan. Isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Aging and Health ang nagpakita na ang mga senior na umiinom ng higit sa 6 na uri ng gamot ay may 80% na mas mataas na panganib ng pagkahulog sa loob ng 1 taon. Bukod dito, ipinakita rin ng pag-aaral na ang labis na gamot ay may ugnayan sa cognitive impairment, kung saan ang labis na sedative at antihistamines ay maaaring magpababa ng alertness at memorya. Ang maling paggamit ng gamot ay hindi lang limitado sa dami. Kasama rin dito ang hindi pagsunod sa tamang oras ng pag-inom, pagdodoble ng dosis kapag nakalimot, o paghinto sa gamot nang walang konsultasyon. Sa isang survey ng DOH noong 2019, halos 30% ng mga matatandang pasyente ang umamin na hindi nila naiintindihan ng buo kung para saan ang mga iniinom nilang gamot, na nagre-resulta sa self-adjustment o pag-iwas sa gamot. Upang maiwasan ang komplikasyon mula sa polypharmacy, inirerekomenda ng American Geriatric Society at mga lokal na eksperto ang regular na medication review. Tuwing 6 na buwan, dapat itong isagawa kasama ang doktor o pharmacist upang matukoy kung aling gamot ang hindi na kailangan at maaaring alisin sa regimen ng pasyente. Isa pang mabisang hakbang ay ang paggamit ng tinatawag na brown bag review. Sa pamamaraang ito, dinadala ng pasyente ang lahat ng iniinom na gamot kasama ang over-the-counter at herbal supplements sa oras ng check-up upang masuri at maiwasan ang overlap o kontraindikasyon ng mga gamot. Mahalaga ring umiwas sa pag-inom ng anumang over-the-counter na gamot nang walang konsultasyon mula sa isang propesyonal sa kalusugan. Partikular na dapat iwasan ang mga pampatulog, antihistamines, at herbal supplements na maaaring magdulot ng side effects o mag-interact sa mga maintenance medication. Ang paggamit ng medication organizer ay isang simpleng solusyon upang maiwasan ang kalituhan sa oras at dami ng iniinom na gamot. Malaki ang maitutulong nito sa mga pasyenteng may mahinang memorya o may sabay-sabay na gamot sa isang araw. Panghuli, napakahalaga ng maliwanag na pagpapaliwanag sa pasyente ukol sa layunin, epekto, at tamang paggamit ng bawat gamot. Sa ganitong paraan, naiintindihan ng matatanda ang halaga ng kanilang gamutan at nababawasan ang panganib ng maling paggamit o kusang pagtigil sa gamot. Ang papel ng mga caregiver at pamilya ay mahalaga rin sa tamang pamamahala ng gamot. Kailangang masiguro na ang pasyente ay sumusunod sa regimen, may sapat na pangunawa, at may regular na access sa professional consultation. Ang paggamit ng digital tools gaya ng medication reminder apps ay maaari ding makatulong, lalo na sa mga may access sa teknolohiya. Sa kabuuan, ang polypharmacy ay isang tahimik ngunit mapanganib na salik na nakaaapekto sa kalusugan ng mga matatanda. Habang mahalaga ang mga maintenance medication sa pamamahala ng chronic diseases, ang sobrang o maling paggamit ng mga ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa halip na benepisyo. Ang regular na pagsusuri, tamang edukasyon, at aktibong partisipasyon ng pasyente at tagapag-alaga ay susi upang mapanatili ang kaligtasan at bisa ng gamutan. Sa huling bahagi ng video, tatalakayin natin ang papel ng preventive care
at ang kakulangan sa kaalaman bilang ugat ng maraming kaso ng maagang pagkamatay. Isa sa mga pangunahing hadlang sa mas mahabang buhay ng maraming matatanda ay ang kakulangan sa kaalaman ukol sa preventive care o ang mga hakbang na layuning pigilan ang paglitaw o paglala ng sakit bago pa man ito magkaroon ng sintomas. Sa halip na maagapan, karamihan sa mga kaso ay naitatala lamang kapag nasa malala o komplikadong yugto na mas mahirap at mas magastos gamutin. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies PDS, 2020, mahigit 60% ng mga senior citizens sa Pilipinas ay hindi sumasailalim sa regular na preventive screening, gaya ng annual physical exam, blood tests, at cancer screening. Isa sa mga dahilan nito ay ang paniniwala ng marami na hanggat walang nararamdaman, ayos lang ang katawan. Ang ganitong paniniwala ay mapanganib, lalo na't maraming chronic diseases gaya ng hypertension, diabetes, at ilang uri ng cancer ay walang sintomas sa unang mga taon. Ayon sa Department of Health DOH, 2023, ang regular na check-up ay may potensyal na bawasan ng hanggang 30% ang insidente ng mga komplikasyon mula sa karaniwang sakit sa katandaan. Halimbawa, ang maagang pagtuklas ng mataas na kolesterol ay maaaring humantong sa lifestyle modification at gamot na nagbabawas ng panganib ng heart attack. Gayon din, ang colorectal cancer screening ay napatunayang epektibo sa pagbawas ng mortality rate ng mga matatanda. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Asia Pacific Journal of Public Health 2021. Bukod sa kakulangan ng kaalaman, isa pang hadlang ay ang limitadong access sa serbisyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority PSA, 37% ng mga matatanda sa rural areas ay walang regular na access sa health centers o clinic. At marami rin ang walang sapat na pondo para sa basic laboratory tests. Sa mga lugar na may access naman, kulang ang impormasyon kung ano ang mga screening na dapat isagawa ayon sa edad o kasaysayan ng pamilya. Para sa mga taong edad 60 pataas, inirerekomenda ang annual physical check-up na kinabibilangan ng regular na pagsusuri ng presyon ng dugo, timbang, at body mass index BMI. Mahalaga ito upang mamonitor ang mga pangunahing indicator ng kalusugan at maagapan ang posibleng pagtaas ng risk ng chronic disease. Bukod sa physical exam, kinakailangan din ang blood tests tuwing taon upang masuri ang fasting blood sugar, lipid profile, at function ng atay at bato. Sa ganitong paraan, maaring matukoy kung mayroong early signs ng diabetes, high cholesterol, o chronic kidney disease bago pa man lumala. Ang cancer screening ay inirerekomenda depende sa kasarian at kasaysayan ng pamilya. Kabilang dito ang pap smear at mammogram para sa mga kababaihan at fecal occult blood test para sa colorectal cancer screening na maaaring makatulong sa maagang pagtuklas ng mga sakit na may mataas na mortality sa senior population. Hindi rin dapat kaligtaan ang mga bakuna, partikular na ang flu vaccine na inirerekomendang iturok taon-taon at ang pneumonia vaccine na ibinibigay tuwing ika-5 ng taon. Ayon sa Philippine Foundation for Vaccination, ang mga ito ay epektibong paraan upang mabawasan ang panganib ng severe respiratory infections sa mga matatanda. Sa wakas, ang bone density scan ay mahalagang screening tool para sa osteoporosis. Inirerekomenda ito para sa mga kababaihang edad 65 pataas at sa mga lalaking may risk factors upang maiwasan ang biglaang bali ng buto na karaniwan sa matatandang may mahina ng bone mass. Upang maging epektibo ang preventive care, mahalaga rin ang edukasyon ng pasyente.
Ayon sa Health Literacy Study Asia 2022, kulang sa health literacy ang halos 70% ng matatandang Pilipino. Ibig sabihin, nahihirapan silang maintindihan ang mga medikal na impormasyon, resulta ng laboratorio, o ang kahalagahan ng mga follow-up. Ito ang dahilan kung bakit may mga hindi sumusunod sa payo ng doktor o agad humihinto sa gamutan. Mahalaga ang partisipasyon ng pamilya, lokal na pamahalaan, at mga health worker sa pagbibigay ng malinaw, regular, at culturally appropriate na edukasyon sa kalusugan. Maaring gamitin ang mga barangay health centers upang magsagawa ng health orientation, libreng screening days, at pagbibigay ng mga material tulad ng simpleng leaflet sa wikang lokal. Sa buod, ang preventive care ay hindi lamang dagdag na hakbang, kundi isang pangunahing estratehiya upang mapahaba ang buhay at mapanatili ang kalidad ng kalusugan ng mga senior citizen. Sa pamamagitan ng regular na screening, tamang impormasyon at aktibong partisipasyon ng buong komunidad, maaring mapigilan ang maraming hindi kinakailangang komplikasyon. Sa huling bahagi ng video, ating pagbubuo din ang lahat ng mahahalagang natutunan at magbibigay ng praktikal na rekomendasyon para sa mga nagnanais ng mas mahaba, mas malusog na pamumuhay. Sa kabuuan, ang maagang pagkamatay ng maraming matatanda ay hindi lamang dahil sa katandaan o lahi, kundi sa pinagsama-samang salik gaya ng maling nutrisyon, kawalan ng ehersisyo, hindi namamalayang sakit, kalungkutan, maling paggamit ng gamot, at kakulangan sa kaalaman tungkol sa preventive care. Ang bawat isa sa mga ito ay may solusyon kung ito ay kilalanin, unawain, at agarang tugunan. Mahalagang tandaan na ang pagtanda ay hindi automatikong kahulugan ng paghina. Sa tulong ng tamang impormasyon, regular na pagsusuri, sapat na nutrisyon, aktibong pamumuhay, at suporta ng pamilya at komunidad, ang mga senior citizen ay maaaring manatiling masigla, alerto, at may kalidad na pamumuhay kahit lampas sa edad 82. Inirerekomenda naming simulan ang maliliit na hakbang ngayon: magpa-check up, maglakad araw-araw, ayusin ang diet, at alamin ang mga gamot na iniinom. Makipag-ugnayan sa health center sa inyong lugar para sa mga libreng screening at gabay. At higit sa lahat, maging aktibong bahagi sa sariling pangangalaga sa kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa aming channel. Mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pinipili kong alagaan ang sarili ko para sa mas mahabang buhay. Ang impormasyon ay kaagapay sa mas matatag na kalusugan, kaya simulan na ito ngayon.